Epekto ng matinding init ng panahon sa mga piitan at update sa jail decongestion, ating tatalakayin kasama si Jail Director Ruel Rivera, ang hepe ng Bureau of Jail Management and Penology. Director Rivera, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Dale and Nina. Okay sir, sa inyo pong monitoring sa mga piitan, kumusta po ang mga PDL sa ngayon? Sa kabilang ng ilang araw nga na matinding init na panahon na dulot po ng El Nino. Opo, sa katunayan po, ano po natin, yung 43 degrees nung nakaraang pong linggo po yung mga reports. So medyo mainit ho sa loob ng kulungan dahil medyo masikip. Pero ang BJMP naman po ay nakapaghanda po nito. Katunayan po nung huli naming meeting with my regional directors, sinabihan ko sila, kailangan makipag-ugnayan tayo sa mga water concessionaire para po naman yung pagligo ng ating mga PDL, kailangan po araw-araw or 2 beses. And siyempre, yung pong paglalagay ng mga electric fans, yung air shafts po na tinatawag. Yung air shafts po yung nasa taas ng bubong. Kung makita yung umiikot po doon, kailangan po yan. Kasi kung electric fan lamang, so yun lang po, iikot-iikot lamang po yung kanilang doon, yung init. Yung air shaft po, yung po yung maglalabas ng init sa labas. And yung pagpapaluwag ng mga bintana, kung mapapansin natin, kailangan po talaga ng magandang air ventilation. So yun yung ginagawa ng BJMP. Director Rivera, sa mga health-related reports po na inyong natatanggap, ano po ba yung mga kadalasang sakit ngayon na dumadapok sa ating mga PDLs dahil na rin sa init ng panahon? Alam nyo, Asik Dale and Nina, sa init ng panahon, marami ho ngayon tayo na merong scabies. And pasintabi po doon sa mga kumakain, meron na rin po sila mga reported ng boils. Yan ho, ang mga karaniwan natin. No? Or pigsa. Yeah. Oo, kaya nga sabi ko, pasintabi sa kumakain. Pero ito naman po inaagapan natin. Ang sabi ko nga ho kanina, dapat po is agapan natin ito. Sapagkat kung ito po, alam naman natin sa sikip na ho ng sistema ng ating kulungan. So, nakipag-ugnayan na po tayo sa mga local department sa ating pong DOH. And ganun din po, doon po meron po tayong karagdagan doktor na na-hire po tayo. At po, may mga jail nurses po tayo na duty po 24 hours po. So, yun po yung ginawa ng BJMP upang maiwasan ang paglagana po ng mga sakit na ito. So, gaano po kalaki ang bilang ng mga kaso na inyong natatanggap po sa mga nagkakasakit dahil sa scabies or sa pigsa? Ang malaki yung ulat sa atin is dito po sa NCR. Mahigit kumulang po sa 600 ho ang reported cases. At sa iba ho namang region, meron na rin pong paisa-isa. And dito sa NCR, na po tayo ng mga doktor, nandun na ho yung mga doktor natin. And katunayan ho, nung nakaraang Miyerkules Santo, nagtrabaho ang BJMP, nagkaroon ho kami ng inspection para makita natin ang totoong kalagayan ng ating mga kapatid na kapit sa ating mga kulungan. Sir, kanina bago tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng konti usapan na nabanggit mo rin na isa sa mga sakit din na nagkakaroon sa loob ng piitan ay yung sore eyes din. Marami rin nagkaroon ng sore eyes. Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng BJMP para maiwasan yung mga pagkalat ng ganitong sakit sa mga piitan? Yeah, tama yun, Asik Dale. Alam mo, ang una dyan talaga kalinisan. So, tinuturuan natin, although tama yung natutuhan nila nung pandemic, kailangan maghugas sila palagi ng kamay, malinis yung katawan, para maiwasan ito. Kung hindi man maiwasan, kailangan makontain natin ito sa isang lugar. At kung meron na sa mga dadalaw, sinasabihin namin, kung kayo po may kaunting karamdaman, halimbawa, inuubo, sinusipon, or meron kayong sore eyes, iwasan na po muna ang pagdalaw. Sapagkat kung nandun sa loob, mahihirapan ho tayo kasi nakikita naman natin yung siksikan nilang kalalagayan, pero kaya na po naman natin makontento at inaagapan po natin. Okay. Ang hirap po kasi kung kahit nagawin niyo po yung lahat, maglagay ng electric fan, maligo araw-araw or 2 beses sa isang araw, kung dikit-dikit naman po sila at parang patong-patong nga minsan or di ba, they take turns sleeping. Talagang punong-puno po ang ating mga kulungan. So, kumusta naman po ang decongestion program sa mga piitan sa ngayon? Meron ho bang mga nababawasan ng malaking significant na bawas sa mga PDLs natin para lumuwag-luwag naman po ang ating mga kulungan? Opo, Ma'am Ninja and Asik Dale. Katunayan ho, nagkaroon ho ng decongestion summit
noong December 6 and 7, kung saan tinalakay ho dito kung paano mapapabilis ang hearing ng mga kaso. So sino ho ang kasama namin dito? Ang DILG sa pamumuno po ni Attorney Benhur Abalos, kasama rin ho natin ang DOJ, yung justice sector ho, yung mga Supreme Court justices, and napakalaki ho na epekto nito. Noong nakarang Disyembre ho, mahigit kumulan ho sa 5,000 ho ang napalaya natin. Noon lang ho, panahon ho ng bago ho yung Kapaskuhan. Ito yung naging epekto noon. So lumuwag ho sila. Bukod pa ho doon, nakipag-ugnayan ho tayo sa local government units upang mag-donate ho sila ng mga lupa para ho mapaluwag pa ang espasyo ng ating mga kapatid na nakapiit. At marami ho kaming bagong tayo ng mga jail. So katunayan ho, sa darating hong Lunes, magkakaroon ho kami ng inauguration ng isa pa hong bagong piitan na bubuksan sa Argao ho in Cebu City. At marami pa ho ang amin ng programa para doon, bukod ho dyan sa decongestion effort natin, through paralegal, yung pagtatayo pa rin ng mga karagdagang piitan. Director Rivera, mensahe na lang po para sa ating mga kababayan. Opo, sa ating pong mga kababayan na ngayon po'y nanonood dito sa ating programa, kami po, ang pamunuan ho ng BGMP, kasama ho si Attorney Benhur Abalos, ang aming sekretary. Kayo po'y umasa na inyo pong mga kapatid na nakapito na kamag-anak, alagaan po namin, bibigyan po namin sila ng karapatan, at siyempre ho, yun ho ang kanilang tinatawag na second chance upang paglayaan ho nila, meron pa ho silang babalikan. Meron lang akong follow-up. Kumusta po yung mga livelihood and training program po nila? Ano-ano po yung mga produkto na nagagawa na ng ating mga PDLs? At kumikita naman po ba sila? Baka meron kaming pwedeng orderan dyan. Tama ho, Ma'am Ninya, Nasik Dale. Ngayon ho, alam nyo, darating na anniversary ng BGMP, meron ho kaming National Summit ng Poetry, Singing Contest, and yun yung paggagawa namin ng mga bags, yung livelihood products namin. Kasama ho yung painting. Kaya inahanyahan ko po kayo, dumalo ho kayo rito. Makikita ho natin kung gano'ng kagagaling ang ating mga kapatid na nakapiit sa papagawa ho ng ating mga livelihood projects. Ito ay gaganapin namin sa katapusan ho ng Hunyo. At ito ay marami ho kayong makikitang magaganda ho at murang produkto na gawa ho ng ating mga kapatid na nakapiit sa ating kulungan sa buong Pilipinas. Aabangan po namin ang summit na yan, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Jail Director Ruel Rivera, ang hepe ng Bureau of Jail Management and Penology. Maraming salamat din po.